Alam mo bang may prediksyon na itong giyera sa Iran ang magiging dahilan sa pagbagsak ng Amerika? Pinakamakapangyarihang bansa, babagsak? Mahirap isipin, di ba? Pakinggan mo yung pangalawang reason para mas malinawan ka sa prediksyon ni Professor Shua Qinjiang. Ang sinasabi niya, kapag huminto ang giyera, mawawalan ng tiwala sa Amerika ang mga Arab countries at babagsak sila. Kapag tumuloy ang giyera, ay mawawalan naman ng pera ang Amerika at babagsak din ng bansa nila. Kung ikaw si Trump, anong problema ang mas pipiliin mo? Mahirap malaman ng eksaktong numero pero may mga analyst na nagsasabing 500 million hanggang 1 billion bawat araw ang ginagastos ng Amerika sa giyera. Dagdag pa diyan, 39 trillion na ang utang nila. Sa bawat araw na nasa giyera sila, lumulubog din ang bansa nila. Ramdam yan ng mga Amerikano at lalo silang nagagalit sa gobyerno. Kahit tayo, ramdam mo iyan kahit malayo ka sa gulo. Ikaw, galit ka rin ba sa Amerika? Sa presyo ng krudo, pagkain, pamasahe at iba pang gastusin? At makinig kang mabuti kasi mamaya makikita mo kung bakit hindi madali ang desisyon ni Trump. Sa unang tingin, parang military crisis lang ang eksena. Pero according sa Professor Jiang, hindi raw ito laban tungkol lang sa teritoryo. Ito raw ay laban para sa survival ng isang financial order. Kaya ngayon, hindi tungkol sa militar, missiles o barko ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ang dolyar, ang strategy at tiwala ng ibang bansa sa Amerika. Malamang tinatanong mo rin ito. Kung sobrang gastos ng giyera, bakit hindi na lang umalis ang Amerika? Simple ang tanong pero komplikado rumang sagot dahil hindi simpleng desisyon ang pag-alis. Kapag umalis ang Amerika, hindi lang base ang iiwan nila. Posibleng pati pundasyon ng financial dominance nila ang mabasag. Ganito yan. US dollars ang official na currency na gamit sa pagbili ng langis. At dahil maraming bansang bumibili ng langis, kailangan nilang may hawak na dollars palagi. At tuwing ginagamit ang dollars, tumitibay ang dependency ng buong mundo sa Amerika. Kapag malakas ang demand ng currency mo, malakas din ang ekonomiya mo. At hindi lang ito dahil sa ekonomiya, kundi dahil sa impluensya rin. Naisip mo ba, pwede nilang parusahan ng kaaway nilang bansa sa pamamagitan ng pagbablock ng access nito sa US dollars? Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento kasi yung perang timita sa oil umiikot din pabalik sa merkado nila. Napupunta ito sa US bonds, debts at markets. Sa madaling sabi, bumabalik ang kita sa gobyerno ng Amerika. At habang umiikot ang pera, tuloy ang takbo ng makinarya nila. Kayang-kaya nilang buhatin ang napakalaking 39 bilyong utang ng mas matagal. Kaya nagmumukhang stable ang bansa nila. At kapag pinatay mo ang source ng pera, ang petrodollar, delikado na ang Amerika. Ngayon, isipin mo ang pinakadelikadong senaryo na inilalatag dito. Kapag biglang umatras ang Amerika sa Middle East, wala nang malinaw na security umbrella para sa Gulf States. At kapag nawala ang proteksyon, mag-a-adjust sila. Kasi survival din ang iniisip nila. Kung sino ang pinakamalapit at pinakamalakas, dun sila didikit. Sa ganyang sitwasyon, Iran ang makikinabang sa vacuum. Kapag lumakas ang impluwensa nito sa rehiyon, mababago ang behavior. Magsisimula silang magtanong, bakit dollars pa rin ang base ng oil sales? Bakit kailangan pang ibalik ang kita sa Amerika? At kapag sinimulan nilang tanungin iyan, dyan nagsisimula ang shift. Hindi agad overnight, pero doon nagsisimula ang pagbagsak. At kapag currency preference ang unti-unting nagbabago, delikado ito para sa Amerika. Isa yan sa magiging dahilan ng economic collapse ng bansa nila. Hindi lang Middle East ang nag-aantay sa resulta ng giyera. Ganyan din ang ibang kaalyadong bansa gaya ng Japan at South Korea. Kapag pumalpak ang giyera, dito magsisimula ang pagdududa. Kung hirap ang Amerika sa Iran, paano natin ito maasahan sa bansa natin? Paano kung China ang humatake sa amin? Paano kung North Korea ang biglang sumakop? Kapag nagsimulang magduda ang mga kaalyado, mayayanig ang influence nila. Kasi hindi lang military cooperation ang pwede magbago. Pati procurement, spending at long-term investment magbabago. Pwedeng mas umasa sila sa sariling armas o bumili na lang sa ibang bansa. Pwedeng bawasan nila ang dependence sa US protection. At mababawasan din ang bilyong kinikita ng Amerika sa pagbebenta ng mga sandata. Ganito rin ang logic na pwedeng maisip ng Europe.
Kung umatras ang Amerika sa isang critical region, mapapaisip ang Europe at NATO. Bakit namin sasaluhin ng malaking gastos ng gera? Meron na ngang balita na papayagan ng Iran ng Europe na dumaan sa Hormuz Strait kung magbabayad ng euro. Yung Liban naman nagbabayad gamit ng yuan. Ang mga bandang ito, ayaw nila ng vacuum at confusion. Kapag hindi malinaw ang future, mababa na ang confidence. Kapag nawala ang confidence, mawawala na ang capital at investment. Kaya kapag pinagsama mo lahat ng piraso ng puzzle, diyan mo simulang maintindihan ang buong picture. Mahinang petrodollar support, failed war, at may lamat na alliances. Sa dulo, ang tatamaan ay demand para sa dollar. At kapag nawala ang reserve currency status nila, delikado na sila. Dahil malaking bahagi ng ekonomiya ang nakaangkla sa petrodollar. Ngayon, ito ang pangalawang tanong. Kung hindi pwedeng umalis, bakit hindi na lang tapusin ang Iran? Bakit hindi mag-all-in at durugin ang kalaban? Sa TV, madalas iyan ang pinakasikat na linya ni Trump. We have neutralized the military of Iran. We have defeated their navy and military. Minsan, sinasabi rin ni Trump ang plano na pagkuha sa Card Island. Lugar daw itong kritikal sa oil exports ng Iran. Sa papel, mukhang malinis ang plano. Kunin mo ang isla, putulin mo ang source nila ng pera, tapos ang laban. Parang isang move lang, solved na ang problema. Pero hindi ganyan gumagana ang totoong gyera. Kasi ang pagsakop ay iba sa pagkontrol at ang paghawak ay iba sa pagprotekta. Kapag naandun ka na, kailangan mo itong depensahan araw-araw. At dahil malapit ito sa Iran, aabutin ka ng strikes. Drones, missiles, artillery, lahat pwedeng bumuhos. Kaya ang simpleng operation biglang nagiging komplikadong desisyon. At dito pumapasok ang kinakatakutang mission creep. Una, balit lang daw ang kailangang puwersa. Sunod, kailangan mo ng dagdag tropa para siguraduhing hindi ito mababawi ng Iran. Pagkatapos, kailangan mo ng mas malawak na kontrol sa paligid ng isla. Maya-maya, mas malaki na ang war footprint mo. At ang dating limited operation nagiging walang katapusang gyera. Iyan ang multong gustong iwasan ng Amerika. Kasi birong pumasok sa teritoryo yung kalaban, lalo na kung baybayin, bundok at mainland ang usapan. Buhay ng mga sundalo ang nakasalalay at doon nagiging sobrang mahal ang escalation. Hindi lang sa pera, pati sa oras at political will. Kaya kahit mukhang matapang ang all-in option, delikado. Baka wala na yang atrasan. Ngayon, naiintindihan mo na bakit isa itong trap sa Amerika. Hindi raw sila pwedeng makipag-deal ng basta-basta. Hindi rin pwedeng umatras ng walang malaking negative impact. Hindi rin pwedeng mag-all out ng walang bagong problema. At hindi rin kayang manatili ng walang katapusang gastos. Ibig sabihin, bawat daan ay may kapalit na problema. Walang queen exit, walang malinaw na panalo, walang murang option. Yan ang reason bakit sobrang laking problema nito. Hindi lang dito nakasalalay ang career ni Trump sa politika, pati ang kinabukasan ng Amerika at lahat ng bansang apektado ng gyera. Tumataas na ang bilihin sa buong mundo, kaya isang global issue na ito. Sa lahat ng narinig mo, ano sa palagay mo? May punto ba ang propesiya ni Professor Jiang? Itong US-Iran war ba ang simula ng pagbagsak ng Amerika?